Hello mga tiyaying, good afternoon. Anong oras na ba tayo? 4:53 in the afternoon at ako'y nanood ng mga tiyaying news. Kasi minsan ako magkapanood ng news. Andito si Luca mga tiyay. Dito ko siya nilagay ngayon kasi na ako mga tiyaying ba, na-alarma ako sa nangyari kay at ko muna itong TV. Kasi si Sky, medyo masama ang pakiramdam. Ayan po si Sky, oh. Nakapatong kasi ito dito. Sinabunan ko ito kanina ditong, tiyaying, itong sahig dito. Nag-flashing ako dito, nagsabon ako dito. Nilinis ko ng maigi. Inano ko pa ng map para malinis talaga. Kasi si Sky kanina ay nagsuka. Nagsuka ng yelo mga tiyayang, yun ang kinatatakot ko mga tiyay ba. Kaya dali kong kinuha si Luca at inilagay ko doon sa back door, doon sa bandang likod ng ating doon ko nilagay yung aso nating isa, si Luca. Dahil natatakot ako mga tiyay, baka anong mangyari ba. Mayroon pa namang kapitbahay namin na namatay yung niya, yung maliit niyang aso na mabalahibo mga tiyaying, dahil parbo daw ang ikinamatay. So napaka kinabahan ako talaga ng masyado mga tiyaying, dahil inalagaan kong mabuti itong mga aso. Hindi ko nga sila, kung ilabas ko sila ilang minutes lang pagkatapos ng kumain ay ipasok ko na dito, pero ganyan pa rin ang nangyari. So ngayon medyo kabado ako sa sitwasyon ni Sky ngayon mga tiyay. Hindi ko alam kung anong gawin. So ngayon prepare na ako ng kanilang hapunan. Mayroon ditong rice. Mayroong taba ng baboy kasi hindi kinain ng mga bata yun. So ko na lang din diyan sa Mayroon naman akong tinapa diyan na binili, yung sardines. Yun sana ang i-mix ko sa kanilang pagkain. Kaso lang mayroon ganyan. So ang plano ko ngayon, hindi ko sila pakainin ng madami para hindi magkapanis-panis yung kanilang mga pagkain. Kanina tapos akong nagwashing doon mga tiyaying. Lahat ng mga plato ni mga pinggan nila, mga kainan ay sinabunan ko na din, nilinis ko na din mga tiyaying. Para iwas talaga sa para iwas sa mga germs. Pero yun, hindi ko alam kung anong gawin ko ngayon. Noon si Luca, nagkaparbo din ito. Dinala namin sa hospital. Ang laki ng nagastos ni daddy ni Ziki. Kasi ang daddy ni Ziki ang magpa-hospital ng mga aso. So nakagastos siya ng mga 20 plus ata yun. So takot ako ba, baka gano'n na naman yung si Luca o si Sky. Dalawa pa naman sila dito, magkahawaan ba. Ang problema ko lang dito banda mga tiyaying, okay na sana dito si Luca. Ang problema lang dito, pag muulan mabasa dito kasi yung dyan walang, dito lang sa pinakagilid. So mahirapan kami ni Luca dito. So hindi ko alam kung anong gawin ko ngayon. Na lang muna ako maglagay ng pagkain ng mga aso natin. Ito yung feeds nila. So ang gawin ko, liitan ko lang yung nila pagkain para sure ball na maubos nila mga tiyaying ba. Kasi
kadalasan ngayon sa mga aso dito, napansin ko na hindi nila maubos yung kanilang mga pagkain. So, ang gawin ko na lang ngayon, bawasan ko yung mga budget nila. Bawasan ko yung budget nila para hindi sila hindi mapanis yung mga pagkain nila. Ito yung feeds na may sahog na kanin. Kasi ayaw nila ng puro lang feeds. Halak ka. Si Luca na naman ang nagsuka, uy. Halak ka, ano kung gawin ko dito sa mga aso, uy? Ayan na naman si Luca na naman nagsuka. Iba talaga ang mga ng mga aso simula ng grabe ang ang ulan ba. Malinis naman yung niya. Pwesto nila. Luka. Sus, paano na to ngayon eh? Uy, naguluhan na talaga ako ngayon ba. Siguro bukas, dalhin na lang siguro to sa doktor. Luka, nagsuka naman po ka kang, uy. Nah, magwashing na naman ako dyan. Ayan na po, matamlay ang mga aso. Pati din si Sky. Hindi nila kinain yung kanilang mga pagkain, no? Ikaw na, Sky. Kain ka na. Oh, naglinis na ako kanina dito, oh. Nag-flashing talaga ako mga tiyayeng. Para malinis lang dito ba. Ay, nako. Sana kainin ni Luca yung binigay kong pagkain, oh. Nako. Doon nakapag na tayo doon. Bukas naman, paunti-unti lang yung trabaho natin. Kasi busy tayo. Mayroon pang mga asong nalilito na ako sa mga pangyayari sa mga aso ngayon. Sana maging okay tong dalawa. Kumain siya, oh. Nang nilapitan ko, pinagalitan. So, medyo madilim na mga tiyaying. Hello mga tiyay. Hinaan lang natin boses natin, pero madilim na. Madilim na dito, pero sa phone ko ay medyo pa. Maliwanag pa dito. So, yun. Itong halaman ito mga tiyayeng, palagi ko itong nilinisan. Tinanggalan ko ng mga bagong sanga yung pinakailalim. Kasi ang gusto ko, paakyat yung kanya ba. Paakyat yung mga sanga niya. Ayaw ko nang madumiting nandito sa ibaba. So, hayaan ko lang yan siya dyan. Kasi nakatanim lang naman yan sa sa gulong. Ano ba ito? So ngayon wala, kuwan lang tayo. Ano bang gusto ng na to eh? Mayroon ding ito, si Askal laging nakabuntot sa akin. Ano kayang gusto nito? Tapos na yan kumain siguro. Hindi naman yan kinain din, oh. Di. Oh, kaya nga tama ako, konti lang yung i-prepare kong pagkain sa kanila. Kasi kung tingnan mo si Luca. Ay, malapit nang ubusin ni Luca yung pagkain. Yes, Luca. Kain ikaw, Luca. Kain na. Kumain na si Luca pala, oh. Ang saya ko mga tiyaying. Kasi kahit na hindi pa naubos yan, naubos ni Luca, at least kinain niya. Yun. Kang, kainan mo, Kang. Ikaw na. Ikaw na.
Ikaw na baro ikaw na. Ay, nako. Mayroon pang isa, oh. Si Sky, oh. Hindi din kinain ni Sky yung sa kanya. Ay, nagkatain na pala si Sky dito, pero hindi kinain yung ano niya, oh. Yun na, kain ka na. Malinis yung kanilang mga kainan, oh. Sinabunan ko yan ng maigi. Ayaw talaga. Wala talaga sa sa mood. So dito medyo okay na yan kasi nagwalis ako kanina, pero may mga bagong kalat na naman, oh. Diyan after ako magwashing dito, lahat yan inano ko na, niratsada ko na yan lahat dyan. So natihayin, kirap-kirap na si oh. Yan ang ating ang ating solar light. 3 to sila. Apat pala. So ang ganda ng mga ko, bougainvillea ko. Yung mga dalawang ko, Orlando, nandyan na sa ilalim. Daya doon banda doon. Huy! Dito ra ka kay dito ra ka. Ikaw dito. Ay, diri ba kay ito analaki? Uy. Da. Naapaka na naman ang yan na. Tapos na tayo sa ating mga obligasyones. Napasok ko na si si Sky, pero ayan, oh. Pero si Luca hindi ko pa pinasok kasi hindi pa siya nagdumumi doon. Ayan, oh. Yan ang aming patakaran. Pag hindi hindi dudumi after kumain. Wala talaga. Hindi ko papasukin. So kailangan talaga magdudumi muna bago pasok. So yun nga, tiyayin. Gusto ko nang kumain, kaso lang inaantay ko pa si Luca Boy na matapos hindi pa talaga siya nagdumi. Pero si Sky, nakadumi na si Sky. Si Luca talaga ang hindi. So punishment ko yan sa kanya. Pag hindi siya hindi siya dudumi doon after sa kanyang dinner, hindi ko muna siya ipasok dito sa bahay. Si ang linis pa naman diyan, oh. So yun mga tiyayin. Ako'y mag-ready na ng aking magkain tayo ng mga tiyayin. Ito, oh. Bukas na ako maglauoy. Magluto ako ng gulay bukas, lauoy. Ito. Half lang ng isang pipino, half lang dito ang kakainin ko ngayon mga tiyayin. Tapos ano ba? Mag-isip muna ako kung ano ba. Walang egg kasi. Sana mag-egg ako ngayon mga tiyayin. Wala kasing egg eh. Hindi ako nakabili kanina. So ito lang muna ang pipino. And then may alamang ako dyan. May gisadong alamang. Tapos siguro ano pa ba? Mayroon palang mahilig ako sa tuna. Pero hindi naman mahilig na araw-arawin ko yung tuna. Na canned tuna. Sa 2 linggo, isang beses ako kumain niyan mga tiyayin. Ayan, oh. Diba dito ko nilagay lahat ng mga canned goods natin. Pati na rin ito, kunin natin. At isang ganito, hindi ko naman ito maubos-ubos. Ubusin na lang nila ni Ziki.
pag uwi nila. Ito lang. Ito lang mga tiyaying. Yan. Kasi bukas ng umaga, magluto ako ng manok para sa ating mga estudyante. Kasi sulanan sa sapatos. So, gipalit. Ano sana mo gipalit? Uli ko kita ana. Pero may mintil lang jud kaga. Imo, ano mo nagitrapuhan mo sapatos? Ha? Kitrapo-trapo sa mga sapatos ba? Dili man gud na inana ang katarungan ki. Pagawasa sa nang iro. Late na naman yung si Ziki. Daming mga bitbit. Hello. Hello mga tiyaying, mga kawido, mga kawidoer, mga kabyudo, kabyuda. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayun na, nakaready na ng inyong tiyaying. Para sa parila na naman today. Medyo rila is life lang tayo mga tiyaying. Kasi mayroon naman tayo dito pero wala tayong masahang driver kasi busy si Rimrim. Andoon na si Rimrim sa yung lot na inano namin, yung binakura namin. Andoon na sila nag-work. So hindi ko na sila inaabala na magpa-drive ako mga tiyaying kasi pwede naman tayo magrila. Nasanay na rin ako magrila mga tiyaying. So ngayon sinuot ko na naman itong ating eyeglasses na matagal ko nang hindi nasuot dahil hindi ko nasanay sa niya mga tiyaying, sa yung yung grade ng mata kasi ito sa kaliwa iba ang grado ng lens at yung sa kabila iba din. So magkaibang magkaibang ano bang tawag niyan? Yung paggawa ng mga mga antipara. So magkaiba sila kasi sabi ng isang optic na iba daw ang grade ng isang mata ko, yung sa kaliwa. So yung nakasanayan kong yellow ang dito, yun, parehas sila ng grado sa left and right. So ngayon kasi sabi ng anak ko, bakit di ko raw ginamit tong antiparang ito na medyo mahal ito kaysa isa. Mas mahal nga talaga ito mga tiyaying kasi magdarken ang kanyang lens pag nasa init na tayo. Ba yung tawag nakalimutan ko yung tawag nila niyan mga tiyaying. So para na siyang sunglass. Pero pa rin, malinaw pa rin, masyadong malinaw pa rin. So yun mga tiyaying, ganito lang ang aurahan natin ngayon. Ayan. Ito ang gamit nating bag. May Philcos pa rin mga tiyaying. At may sapaw tayong ganito dahil sleeveless itong sa loob. So kung may time tayo, punta tayo ng yung lot na binakura ni Rimrim. Pero kung wala tayo, kung mainitan tayo or medyo ang ulan iparating na, doon na lang tayo sa Robinson. So ngayon mga tiyay, sana may pasana na naman ang inyong tiyaying dahil hindi tayo mabuhay pag walang sana. Sana is life tayo mga tiyaying. Sana mga tiyay, kung may manood man sa mga videos ko, paki-subscribe naman po mga tiyay. At gusto ko ring na
i-emphasize yung pag-iisa natin, di ba? Palagi kong sinasabi na widow is life. Widow is life naman tayo ngayon mga tiyay, kasi positibo ako mga tiyaying na everyday ang lahat ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ay mabagayan natin yan, or malalampasan natin yan, or makisamahan natin yan, mapakisamahan, ibig kong sabihin. Kasi lahat naman tayo ay di permanente dito sa mundo. So tuloy lang ang buhay mga tiyaying, kahit na medyo mahirap kasi nag-iisa ka lang. Ako, experience ko yan talaga mga tiyaying. Kung buhay yung asawa ko, siguro hindi ako mahirapan sa mga lakad-lakad kasi andyan siya palagi mag ano sa akin, mag-assist sa akin. Pero dahil wala na, so sanayin na natin ating sarili na kung ano lang ang kaya natin, yun na. Kung sa palagay natin wala tayong makapag-drive, di magrila tayo, di ba? Yung mga gawain naman natin, dami talagang gawain dito sa bahay mga tiyayin, kasi alam nyo naman medyo may kalakihan itong bahay natin. Pero ang management ko niyan, pag napapagod ako mga tiyaying, hindi magpahinga ako, or kung may iba akong gagawin, di ihintuan ko yung isa at gawin ko yung isa. Yung ano lang ba, ganun lang na sit up ng buhay mga tiyaying. Gawin lang nating easy ang mga bagay-bagay na parang hirap kung tingnan natin, pero kung imamanage natin maigi, di ba? Magawa din natin yan mga tiyaying. So ngayon, alis na tayo kahit mainit na, hindi ko maintindihan ang pagkainit mga tiyaying. Mainit na, maulap ang kalangitan. So feel ko na talaga na hindi ito aabutan ng 5 PM. Wala na, babagsak na itong si ulan. So dahil nasanay na tayo ngayon week or last week pa na ulan ng ulan. So wala tayong choice kundi go with the weather, go with the ulan, go with the init, ganyan. So yun mga tiya, alis na tayo kasi itong aso ko dito ang ingay. Ayan yung askal ba, maingay na maingay. So inaano ko, tinistingan ko yung init kung pwede ba akong hindi magpayong. Pero mainit talaga. Mayroon naman ako dito sombrero, pero nagdala talaga ako ng mga tiyay. Ito at saka payong para pang lang talaga. Pang depensa talaga to sa sa ulan at init mga tiyay. So siguro mas maigi mag sombrero na lang ako mga tiyay. Basa pa kasi itong buhok ko So see you later. So yun, antay tayo ng rila. Mayroon doon sa unahan. Paalis na, papunta na dito mga tiyay. Ayan So sure na ako makasakay ko dyan. So ang ating puntarya ngayon ay doon sa Robinson, para medyo malapit na tayo sa sa ano bang tawag niyan mga tiyayang, sa Bagong Taas, kung sakali may time tayong pumunta doon. Pero kung yun na sinabi ko, kung mainit or mag-ulan na, hindi na tayo pupunta doon mga tiyayang, kasi wala tayong maliban lang kung may sasakyan tayong dala. So asan na ba yung motorila? Bakit umatras yun? Ay, hindi ata yun nagpalandong ba ang rila? Hindi ata yung pupunta dito. So wala pa tayong magawa kundi mag-antay-antay lang. Mahaba ang lalakarin ko kung mag-booking ako pupunta doon mga tiyaying, at napakaano naman, iba ang iba ang init. Parang ba,
Yun, oh. Di ba lahat itong ano dito mga tiyaying, oh, kita nyo ba? Ano natin yun, oh. Yung rambutan ba, kung masarap pa yan, matagal na yang naubos, pero dahil hindi siguro yan masarap, ayan, namula-mula pa sila, walang kumukuha. So, dito muna tayo. So, mga tiyaying, ang terminal natin ay napaka dumi ng mga dahon. Dumi talaga siya. Nangalaglag, naglagasan ang mga mga dahon. So, dito sa sa punong ito, maganda naman dito magtambay kung lang, kung maganda ang yung sobrang init mga tiyay, maganda dito. Kasi lalong lumalamig yung malamig yung environment dito. Pero ngayon na medyo ang panahon, parang makulimlim na parang may ulan na. Iba ang feeling ko dito. So, update na lang tayo later mga tiyaying. Ay, mga tiyay. Daming tao dito sa Robinson. May pining ng criminology. Ang dami talaga, oh. Ano ba kami doon? Tapos na siguro ang pining. Ato ka dito magkuan-kuan sa department store ba? Ang siya natawag. Ang mga buhag-hager. Mga buhag-hager, dire ka dapat. Dire ka. Dire ka agi, okay. Grabe ang buhok ko, no? Ano atong pareha lagi tag buhok anit so. Huh? Huh? Wapo ko ka dala o ganong ipit sa buhok. So yan mga tiyaying ang ating mga buhok. Ha? Mga buhok. Nanglupan na. Ha? Nanglupan ng mga kabuhukan. Sa may beat ni mo diha. Nag-drive-an. Nabara. Grabe, ako yung nakuhaan sa aking buhok. Ha? Bago ka nagtina? Oh, di pasag ko pagkariban kay madaot mo daw ni kita. Madaot lagi? Mga Kani napining mo ni sila. Dili gid maayo, magkuan ka, magkakatakuan. Muna yung dami na upaw na. Gusto ko ikagaw, sus nag-week na lang taon siya sa kita na. Yan, pining ceremony. Criminology intern opening program and pining ceremony. Daming mga aspiring policemen, policewoman. Yan, mga tiyaying. Painting ceremony ng mga criminology students.
ta dito sa Daiso. Sa salida. Haman ron. Awa. Tanaw ta? Ta mag dito na lang tata. Ah. Picture tayo. Sige. Andito tayo sa office ng ano, Commission on Election. Mag-transfer tayo ng one voting place natin. Off-site registration voters. So, dito tayo sa private eh. Lipat tayo ng ano tawag niya eh. Voting place. Kanina sa mga yung address mo. Oh. Na tayo ng ating ano upuan. Offsite registration of voters for the May 12, 2025 national and local elections, September 9, 30 to 30. Gana motor eh. Daming mga motor. Sila yung nana o cho. Ang sana cho. Kana o. Motor na. Oh. Ha? 1,000 o 2002. $140. Inani man tong kini akong gibayran Motor Star. Oh, inani? Oh. Inani. Ito mo. Unsa man na siya nga kuan cho? Ha? Motor Star. Dakuha pud ani eh. Lako. Ngano pud lagi nga hala dagko lagi kay ini siya. Ah, kadaghan pud ani di ay oy. Iyan oh. Nakitsismis umili si mga motor mamo eh. Sige ma'am, thank you ma'am. Mana? Oh. Manawag lang sila. Iyan. Mga ripo. Mga ripo mga tiyain. Daming mga motor. Asa? Kani? Kami pinasyon kaya mag-drive anak kayo mag-bukhan. Sampo sa iyang pangit. Ah, kana? Ah, Pangit pinatangki na si Babong sa police dito. Amo ba? Kapoy kay na driver. Angkang Walter. Ah, to ka Walter ang giingon. Kani? Pare-pare ana pero dili na maong dagwaya ang iya ha. Nato ako nakita. Dire? Ay dara oh. Mao ni ka Walter oh. Kana. Kaning black. Ay. Oh, mo na nga akong ginabayaran. Hmm. Ano pwede dito na pangki kaya Makapiang? dili ang mag-drive ani mag-anak magdumo ya dili yan dukan man kapoy na mag-drive pa. Ya dukan mo sa Siyempre kani o kay mga pang Pare na ni makapiang day ni. Kani kay pang pamilya gud ni. Dila ka buksa kay. Isa. Mura na siya badja. Upat.
So yan mga tiyahing, oh, daming mga motor, pwede tayong mabili dito. Saan siya? Big Repo discount sale as low as 5,000. So yun.